Sabi nga ni Jesus sa Matthew 5:18, sinasabi ko ito sa inyo, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, nor the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Walang masasayang, kahit tuldok, kahit kuwit, from the entire book of the Bible, kasi lahat magkakaroon ng kaganapan. Kaya kung lahat ay mayroong kahalagahan sa Panginoon, edi tayo rin, pahalagahan natin ang kanyang mga salita. Basahin natin, aralin natin, imemorya natin, kasi it will strengthen our faith and our relationship with the Lord, na kahit subukin yung ating pananampalataya, pero dahil ang salita ng Diyos ay tinuturing nating mahalaga sa ating buhay, the Word of God can strengthen us and give us victory. Matthew chapter 5, 17 to 20, at babasahin ko po sa New International Version Bible. So let's all together read. Ready na po ba ang lahat? Okay, let's all together read. Matthew 5, 17 to 20, si Jesus po yung nagsasalita at ang sabi niya, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, nor the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. And the Lord has blessed the reading of His word. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po ay makakaupo na sa presensya ng Panginoon. God is good. And all the time, ayan, i-welcome po natin yung ating katabi by saying, I'm glad you're here. Ako'y nagagalak, ika'y naririto. At lahat po tayo ay wini-welcome natin sa second service ng JIL San Marcelino, Malate, Manila. So ito yung pangalawang service, 10:30. At kanina pong umaga yung first service, every Sunday, 7:30. At mamaya po meron tayong third service, 2:00 po ng hapon. Dahil linggo ngayon, isa sa 10 utos, huwag kaligtaan ang araw ng pagsamba. Kaya po, hayaan natin na kada linggo, meron po tayong natutupad na utos ng Panginoon. Amen po. Total, ang ating tema po for this month ay Revival, a Call to Absolute Obedience. So mahirap man sundin lahat ng 10 utos, pero yung mga kayang-kaya natin gawin, gawin natin para sa Panginoon. Amen po. The Lord has given us 7 days in a week at hindi naman niya hiningi yung buong linggo. Pero na lang kapag ka-worker ka, no? Pero yun nga, bigyan natin ng Diyos ng 10% ng ating linggo, 2 oras. Para nang sa gayon, malugod ang Diyos. Bakit ba tayo umate ng church pastora? Para magpasalamat sa Panginoon. Kasi isang buong linggo yung lumipas, iningatan tayo ng Lord. Can you say amen? Pinagpala niya tayo, tama po? Kaya bumabalik tayo sa Diyos kada linggo para magpasalamat. Dahil gusto ng Lord nagpapasalamat tayo sa Kanya. Amen po? May 10 ketongin na pinagaling si Jesus. Isa lang ang bumalik. Alam yung tanong ni Jesus, di ba 10 kayong pinagaling ko? Asan yung 9? So imagine niyo si Jesus naghahanap ng taong personal na magpapasalamat sa Kanya. Di ba ganun din naman tayo mga tao? Gusto natin may nagti-thank you pag gumawa tayo ng isang magandang bagay. Tama po? Ganun din po pala kasi ang Diyos. Gusto niya, may ginawa siyang magandang bagay sa atin, abay ipagpasalamat natin sa Panginoon. At ang pagpunta sa church, kada linggo, ay pagpapakita ng ating totoong pasasalamat sa Panginoon. Kaya bumabalik tayo sa Kanya. Amen po?
At pangalawa, pumabalik tayo sa church, hindi lang para pasalamat, kundi para humingi ulit ng panibagong biyaya at pagpapala kasi kailangan natin. Isang linggo na naman ang lilipas. Hindi natin kayang mabuhay sa mundong itong mag-isa. Tama po? Kailangan natin ng Diyos. Kaya pag pupunta tayo sa church, tayo nagpapasalamat for the past week and we are again asking God na, Lord, samahan mo ako ulit. Para lagi kong maranasan yung pagsama mo, protection, amen po, at napakasaya na ma-realize natin na kailangan nating bumalik lagi sa Panginoon kasi tayong may kailangan. Di ba sabi natin yon? Kung sinong may kailangan, siya ang lumapit. Alangan naman yung magbibigay pa sa'yo ang lalapit sa'yo, ikaw nga may kailangan. Tayo po ang may kailangan sa Diyos. Amen po? Although it was God who gave the invitation, come. Diba ang gara ng Lord, tayo na nga yung may kailangan. Inutusan niya pa tayong halika. So, pagbigyan natin ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, tayo ang may kailangan sa Kanya. At sabi ng Kanyang salita, walang lumapit sa Panginoon na napahiya. Bagkus, pag lumapit tayo, hihigitan pa ng Lord yung ating ipinapanalangin at dinadasal. Bakit kaya, Pastora? Para babalik ulit tayo. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sa linggo ulit, ha? Oo. At kagaya ng sinabi ko sa inyo, lalo na sa ating mga nanonood, ay gusto ni Lord personal na magpasalamat. Kung malapit lang naman po kayo dito sa 1832, San Marcelino, Malate, Manila, kung isang sakay lang naman kayo, ay samahan niyo po kami kasi iba pa rin yung aktual. Tama po? Ayan. So samahan niyo po kami kada linggo kasi mas gusto ng Lord personal na magpapasalamat tayo ng sama-sama dito sa kanyang church. Amen po? Praise God. So ngayon, let us proceed to our study. Ang atin pong topic ay pinamagatan ko pong Christ's absolute obedience to the law and the prophets. So kung natatandaan nyo, yung unang turo ko nung first Sunday ng March, it's all about the absolute obedience of Jesus to God the Father. Talaga namang to the dot ang pagsunod ng Panginoong Yesus sa bawat utos ng kanyang Ama. At hindi lang pala doon, so another revelation na ibinigay sa akin ng Panginoon is bahagi rin naman talaga ng pagsunod ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama ay ang kanyang absolute obedience to the law and the prophets. Kaya basahin ko po ulit, no? Si Jesus po yung nagsasalita dito. At ang Matthew 5, 6, 7, 3 chapters, ang tawag po dyan ay Sermon on the Mount. Sabi niyo nga po, Sermon on the Mount. So ang kausap po dito ni Jesus, hindi lang yung kanyang mga disipulo, kundi lahat ng mga taong lumalapit sa Kanya. Sabay-sabay po silang nilecturean ng Panginoong Yesus. And it comprises of 3 chapters. Matthew 5, Matthew 6, and Matthew 7, Sermon on the Mount. At bahagi nga po, sa sermon na yun ng Panginoong Yesus, ay yung binasa natin. Ang sabi niya, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Huwag niyong isipin na kaya ako naparito sa lupa dahil alam natin siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen po? Hindi siya naparito sa lupa para tanggalin, i-abolish, o walang halaga, iwalang halaga ang law and the prophets. No, sabi niya, I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ako'y naparito para tuparin ko lahat ng nakasulat sa law and the prophets. At ang sabi pa niya, sinasabi ko ito sa inyo, hindi maglalaho ang langit at lupa hanggat hindi natutupad kahit ang pinakamaliit na ipinahayag ng salita ng Diyos. Rather, everything will be accomplished. Lahat to the dot ay magkakaroon ng katuparan. Sabi pa niya, lahat ng sumasablay o hindi sumusunod, lahat ng bumabali. Kahit sa maliliit na kautosang ito, binali na nga niya, tas tinuro pa sa iba, naku, pagdating sa kabilang buhay, sila po yung mapapahamak. They will be called least in the kingdom of heaven. Sila po yung mamalitin pagdating sa kabilang buhay. But whoever practices and teaches them, sabi niya po, practices
and teaches them. So, hindi lang nagtuturo, no, kundi isinasakatuparan yung salita ng Diyos. Yung mga taong yon, sila ay magiging dakila sa kaharian ng langit. At sabi pa niya sa verse 20, sinasabi ko ulit sa inyo, maliban na ang inyong pagiging matuwid ay lalagpas, unless your righteousness surpasses that of the Pharisees, hanggat hindi nyo nilalagpasan, ba kailangan palalagpasan? Yung righteousness ng mga Pariseo and teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Ang lalim nun. Kasi po ang mga Pariseo at mga teachers of the law, alam na ilam nila yung kasulatan. Tapos, memorize nila. And they are very strict in following the law and the prophets. Pero sabi ni Jesus, kailangan lagpasan nyo yung righteousness ng mga Pariseo and teachers of the law, dahil kung hindi kayo pupunta ng langit. O yung mabigat nun, kasi sobrang stricto sila. Pero may gustong ipahayag ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen po? Okay, now let us go to the introduction. So, paliwanag natin, ano ba yung law and the prophets? Kasi very clear si Lord, no? Sabi niya, hindi ako naparito para baliwalain ang law and the prophets, bagkos naparito ako para bigyan ito ng kaganapan, ng katuparan. Ang tanong, ano ba yung law and the prophets? So, ang law, sabi niyo po, law and the prophets. So, kautusan or batas at ang mga propeta. So, ito po yung dalawang major divisions of the Old Testament. So, ang Bible po, merong Old and New Testament. Ang Old Testament, yan po ay from Genesis to Malachi. At ito po ay nahahati sa dalawang major division. Ang tawag po sa una ay the law. Sabi niyo po, the law. So pag sinabing the law or the law of Moses, ito po yung unang 5 libro ng Old Testament. At ang tawag din po ay Pentateuch or Torah. Sabi niyo po, Torah. Ibig sabihin, the law. At ito po ay nasusulat sa Hebrew at sa Greek. Torah in Hebrew and the Pentateuch in Greek. So yung translation ng Torah ay Hebrew word yung Torah, pero yung Greek word niya ay Pentateuch. But it speaks of the law. At ito yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Law of Moses, because it was believed, it was Moses who wrote the first 5 books of the Bible. At ang tawag nga dito ay ang batas. At alam niyo po sa curriculum ng pag-aaral ng mga Israelita sa kanilang elementary, katumbas sa ating elementary, inaaral po nila yon. At talagang yung mga salita ng Lord, example po yung love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Binibigkas po nila yon, batang matanda, pagkagising at bago matulog. Lagi lang sinasabi, love the Lord your God, to remind them, amen, that they have a duty before the Lord to reciprocate the love that the Lord gave them. At sabi nga ni Jesus, hindi niya yun binabaliwala, kundi sa magitan ng kanyang buhay, isa sa katuparan niya yon. Amen po? So ang unang major division of the Old Testament ay ang law. Pag sinabi namang the prophets, sabi niya po the prophets. So everything from number 6 ng Old Testament hanggang sa 39. Ilan yon? 34 books. The rest of the Old Testament. So yung unang 5, the law. The rest of the books of the Old Testament, ang tawag doon ay the prophets because they were all written by the prophets. Sino yung mga propeta? Isaiah, Jeremiah, Samuel, Ezra, yung mga major prophets, Ezekiel, pati yung mga minor, Malachi, Habakkuk, Zephaniah, Zechariah. So lahat po ng the rest, maliban dun sa 5,
Kasi 39 po ang books of the Old Testament. Yung first 5, ang tawag ay the law. At yung remaining na 34, ang tawag ay the prophets. Amen po? And they are, consist of several books grouped into different arrangement according to Jewish or Christian tradition. So ano-ano yung books of the Old Testament? 39 po lahat. So naaral na po natin na yung una ay Pentateuch, 5 books po yan. Sumunod po ay history na nagkukwento ng kasaysayan ng mga Israelita mula nung bumiyahe sila from Egypt papunta sa Promised Land. Hanggang sa sila ay nagkaroon na ng sariling kaharian. Unang hari was Saul, pero bago yon nagkaroon sila ng mga judges, and then nagkaroon ng first king, si Saul, sumunod si David, and from then on, ay anak na ni David yung kasunod, kaya lang nagkaroon ng pagkahati ang Israel, merong tinawag na the tribe of Judah, the kingdom of Judah, comprising of the tribe of Judah and Benjamin, at yung 10 tribo tinawag na Israel. At itong Israel was conquered by Assyria, at nawala na po sila. Pero itong Judah was conquered by Babylon at dinala sa Babylonia. Pero sa biyaya at habag ng Lord, naibalik ang mga tribes of Judah. Judah pa lang, noong mga panahong yon, naibalik sila sa Promised Land. So ito yung kwento ng history mula sa Book of Joshua hanggang sa Book of Esther. Yung kwento po ni Esther, ni Ezra at saka ni Nehemiah, nakabalik na po sila mula sa Babylonia. Amen po? At ito ang kasaysayan ng mga Israelita. Sunod po ay the books of poetry. Yung ang pagkakasulat ay parang tula. So ang tawag po dyan ay books of poetry, at ito rin po ay 5 aklat mula kay Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon or Song of Songs. Sumunod po yung major prophets, 5 po siya. At ito po si Isaiah, Jeremiah, kasama na po yung Lamentation, and then Ezekiel and Daniel. So, 5 rin po yun, pero kasunod po ay ang minor prophets at 12 books din po ito mula kay Hosea hanggang kay Malakay. So, ito po yung tinutukoy ni Jesus na the law and the prophets na hindi niya ina-abolish, kaya nga yung Bible natin may Old Testament pa rin. Amen po? He came not to abolish them, but to fulfill them for the glory of God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So ano yung koneksyon ni Jesus at ng law and the prophets? Number 1, kagaya ng nabanggit natin kanina, number 1, He came not to abolish them. Hindi niya winawala ng saysay, hindi niya minamaliit, hindi niya nililess esteem ang Old Testament. The 39 books of the Bible, hindi siya naparito para sabihin, baliwala na yan. Kaya nga hanggang ngayon, may mga pagtuturo tayo that we took from the Old Testament. Kasi binding pa rin, may kabuluhan, may katuturan pa rin ang aral ng Diyos mula sa Old Testament. Amen po? Buti nga, hanggang ngayon may Old Testament tayo, kaya alam natin paano the Lord created the world. May aklat ng Genesis. Tapos, nakwento ng Genesis, si Noah, si Abraham, di ba? Then nagkaroon ng Exodus, nakilala natin si Moises. At marami pang iba. Ngayon po kasi ako ay nasa 1 Samuel na. So ang topic ay si Saul, yung kanyang masyadong kagustuhan na mapatay si David. Pero totoo talaga, no? Kahit na lahat magsama-sama para i-destroy ka, if God is for you, who can be against you? Amen po? Kaya magandang maging kakampi natin ng Diyos kasi kaya niya tayo iligtas at ipagtanggol kahit na sa hari. Amen po? Si Saul was the king at that time. At yung pinakahari ang gustong pumatay kay David. Ang ginawa ni David, nagtatago lang siya. There was even a time na pareho palang kuweba yung kanilang pinagtataguan. Si David, nasa dulo ng kuweba, si Saul, nagbawas. May ganong kwento rin sa Bible. Nagbawas
Nag-bowel movement si Saul. Hindi niya alam, andun sa loob-looban yung kanyang gustong ipapatay. But the Lord spared David kasi may plano ang Diyos sa kanya. Hindi tayo kukunin ng Lord hanggat hindi natutupad yung plano niya sa atin. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. So Jesus did not abolish the law and the prophets. Even po ang Panginoong Jesus nagko-quote ng mga sulat ni Moses at sulat ng mga propeta, kinu-quote niya sa kanyang pangangaral. Especially the Beatitudes, no? You heard that it was said, gumaganon siya. Di ba narinig nyo? So he was quoting words from the Old Testament. Even yung temptation ni Jesus, di ba dinala siya ni Satan? Satan visited Jesus while he was having a 40-day and 40-night prayer and fasting. And the devil tempted him. Paano natalo ni Jesus si Satan? By quoting words from the Old Testament, particularly from the book of Deuteronomy. Kaya alam nyo, pagka inyong trinabaho na basahin ng Bible, kalahati ng Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, boring yan. Kasi puro utos yan. Pero kung si Jesus nga, minaster niya yung Deuteronomy, ala siyang dalang scripture when he was fasting, ala siyang dalang manuscript, but the word of God was in his mind and in his heart. Kasi memorize niya yung Deuteronomy, amen po? Kaya nung siya'y tinitempt ni Satan, kinote niya lang, it is written. Sabi ni Satan, kung talagang totoong anak ka ng Diyos, turn this stone into bread. Anong sabi ni Jesus? It is written. Saan? Sa book of Deuteronomy, that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Amen? At alam niyo yung ginawa ni Satan. Second temptation, dinala siya sa tuktok ng bundok. Tapos ang sabi niya, ay sa templo, no? Sa tuktok ng templo, sabi ni Satan, Jesus, if you are really the Son of God, throw yourself down. Magpatihulog ka. Mag-suicide ka. Because it is written. Alam yung kinote ni Satan? Sa Psalms. Marami sa atin gusto ang Psalms. Amen? At maganda yun that we love the book of Psalms. Pero Satan had a wrong interpretation of Psalms. Kasi nga, minsan ang gusto lang natin, yung mga makakapagpagaan ng loob natin. Tama po? Yung mga promises, yung mga, alam nyo yon, yung feel good tayo. Oo, yung promise ng Lord sa atin. And nung sinabi yun ni Satan kay Jesus, it is written, the Lord will charge His angels concerning you para hindi ka na madupilas. So it is something God promised to do for you. God promised to protect you. Amen? Pero more than the promises is the command. Amen po? Huwag lang tayong mahirati sa mga pangako. Matutuhan din nating mahalin yung mga utos. Amen? Sabi ni Jesus, it is written, do not put the Lord your God to a test. Amen po? Yung kinote ni Satan, which is really from the Word of God, is God's promise to us. Pero God is not a God who would just like to pamper us with His promises. Siya rin yung tatay natin na gusto niya maging strong tayo in the Word of God, that we can stand and defend for our faith. Amen po? Whether He blesses us or not, still Kanya tayo. Tama po? Kaya sabi niya, hindi mo ba alam, Satan, nasusulat din, huwag mong susubukan ang iyong Diyos. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng paraan na ilalagay mo ang Diyos sa isang posisyon na kala mo madadaig siya. Ikaw ang kailangang lumagay sa posisyon na mapaparangalan mo at maluluwalhati mo ang Diyos. Do not put the Lord your God to a test. Amen? Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. At pangatlo, di ba? Dinala siya ni Satan doon sa tuktok ng bundok. Anong sabi ni Satan? Pinakita sa kanya lahat ng yaman, the grandeur of this world. At sabi ni Satan, Jesus, all of these things were given to me. Pero ang totoo, ninakaw niya yon. Amen? All
of these things were given to me, and I will give them to you if you will fall down and worship me. Satan is giving Jesus the blessing on a silver platter. Na parang ibig sabihin, you need not die on the cross, you need not shed your blood, you need not suffer yung matinding paghihirap sa krus. Bibigay ko na sa iyong mundo, suko na ako, sambahin mo lang ako. Pero mas alam ng Lord ang gusto ng Ama. Amen? Get away from me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only. Palakpakan natin ang Panginoon. So Jesus did not nullify, no? Hindi niya binalang halaga, hindi niya minelos. Yung Old Testament, ginamit niya nga yun para madaig si Satanas. At tayo rin, we can do the same. Kahit may mga bahagi sa Bible ng hirap basahin, basahin natin. Amen? And i-treasure pa rin natin kasi yun yung gusto ng Lord. Hindi lang niya tayong gusto mabusog sa kanyang mga pangako. Gusto yun ng Lord. Pero gusto rin ni Lord na ma-enjoy natin mabasa ang kanyang mga utos kasi laging kasama ng utos ay ang katuparan ng kanyang mga pangako. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 5:18, sinasabi ko ito sa inyo, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, nor the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Walang masasayang, kahit tuldok, kahit kuwit. From the entire book of the Bible, Old and New Testament, walang masasayang kasi lahat magkakaroon ng kaganapan. Kaya kung lahat ay merong kahalagahan sa Panginoon, edi tayo rin, pahalagahan natin ang kanyang mga salita. Basahin natin, aralin natin, imemorya natin. Amen? Kasi it will strengthen our faith and our relationship with the Lord, na kahit subukin yung ating pananampalataya, pero dahil ang salita ng Diyos ay tinuturing nating mahalaga sa ating buhay, the Word of God can strengthen us and give us victory. Tama po? Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit nga daw po question, alam nyo ba na sa Old Testament, meron lang 2 libro na nagtatapos sa question mark. Oh, alam nyo ba yon? And it speaks something to us from the Lord. Ang una po yung aklat ni Jonah. Ang last sentence niya, God was speaking at ang kausap niya was Jonah. Para lang ma-realize natin na kahit question mark, it implies a great truth for our lives. Amen? Sabi ng Jonah 4:11, and should I, New King James po ito, and should I not pity Nineveh, that great city in which are more than 120,000 persons who cannot discern between their right hand and their left, and much livestock? Sabi ng Panginoon, ako pa ba ang hindi maaawa sa Nineveh? Kasi naawa si Jonah dun sa puno na kinain ng malaking worm. Kinain yung malaking worm yung puno. So naawa si Jonah sa puno at hindi lang naawa, na nalungkot siya kasi yung puno nagsilbi niyang shade. Feeling daw na medyo bald si Jonah. So nung tumirik yung araw, lalong natamaan yung kanyang ulo kasi nga walang hair. So nagalit si Jonah at naawa. Tapos sabi ng Diyos sa kanya, ikaw naawa ka sa puno. Ako pa kaya? Hindi ba ako maawa kay Nineveh, capital ng Assyria na nag-conquer sa Israel during those time? Ako pa ba ang di maawa si Nineveh, yang napakalaking bayan na yan, na may nakatirang 120,000 people? Kaawa-awa sila kasi hindi nila ma-distinguish yung kanan sa kaliwa. Amen po? So ganito yung Diyos natin, napaka-maawain, napaka-mahabagin. Kaya tayo rin dapat mapuno ng awa at habag sa ating kapwa.
at makilala nila ang Panginoon natin. Amen po? Palakpakan natin ang Lord. Ito naman yung Nahum. So una, the only books of the Old Testament and even New that ends with a question mark. Nahum and Jonah. Ano naman sabi ng Nahum? Alam niyo po ang Jonah and Nahum, all pertains to Nineveh. Sa panahon ni Jonah, hindi natuloy yung judgment ng Lord sa Nineveh because Jonah preached to Ninevites. Amen? And they responded, they repented, they fasted, at nagbalik loob sila sa Panginoon. Ang Book of Nahum ay judgment for Nineveh kasi hindi na sila nagbalik loob sa Panginoon. Parang yung time ni Jonah, nagbalik loob sila but it was a short time lang. At pagdating ng Nahum, ayun na sila ulit, matitigas na naman ang ulo. So the book of Nahum also ended with a question. Sabi ng Nahum chapter 3 verse 19, your injury has no healing. Your wound is severe. All who hear news of you will clap their hands over you, for upon whom has not your wickedness passed continually. Ibig sabihin, parang yung kino-quote lagi ni Brother Eddie, he who remains stiff-necked after several rebukes will suddenly fall without remedy. Kasi nga po ang mga taga-Nahum, short-lived yung kanilang repentance at naghingi sila ng tawad, nung sila'y napatawad at hindi na-destroy yung Nineveh, nadagdagan yung dati nilang kasalanan. Ibig sabihin, they persist in their old wicked ways, umakyat na naman yung peak ng kanilang kasalanan, and this time there was no Jonah that spoke to them. And so the judgment was experienced by the Ninevites. Hanggang ngayon, wala nang Nineveh. Amen po? Why? Kasi although God is a merciful, loving, forgiving God, pero dapat mag-respond tayo ng tama. We should have that reverential fear before the Lord. Na kahit tayo pinatawad, manatili yung banal na takot natin sa Kanya. So these were written in the Old Testament. Ang daming kapahayagan patungkol sa Diyos, yung Kanyang karakter, yung Kanyang ugali, yung Kanyang nasa puso, nasa Kanyang isip, that were written in the Bible. And it is for our benefit that we learn from them. Amen? Para imbes na tayo mapalo, tayo mapagpala kasi alam natin yung Kanyang salita at tayo sumusunod. Tama po? Palakpakan natin ang Panginoon. So another connection between Jesus and the law and the prophets, He came not to abolish them, but He came to teach them. Ibig sabihin, to give more enlightenment. Dito po sa Matthew 5, 6, and 7, Jesus quoted many of the teachings of the Old Testament. So sabihin niya, you have heard that it was said, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Yes, it was written in the book of Deuteronomy. Pag nagkasala ka, halimbawa, natanggalan ng ipin yung kaaway mo, tatanggalin ka rin ng ipin. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Pero Jesus was giving enlightenment. It's not literally na maggantihan tayo. Amen po? Pag sinabing yung ginawa sa'yo, gagawin din sa'yo, ang ibig sabihin, wag mo lang gawin para hindi ka makaranas ng pagganti. That was the thought above it all. Amen? Amen? Pero ang naging dating, revenge. Sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Eye for an eye, tooth for a tooth. Na parang hindi ako magpapadaig sa'yo. Parang naging ganon yung sirkulasyon, the way they think. But Jesus was correcting them. Hindi ganon. Amen po? Ibig sabihin, make sure na in your heart there is no spirit of vengeance. Amen po? Tapos ang sabi niya, love your enemies. Meron sinabi sa Old Testament, love those who love you, hate those who hate you. But Jesus said, no, love your enemies and pray for your persecutors. Why? Because this will distinguish you from other nations of the world. Anong pagkakaiba nyo, sabi ni Jesus, sa mga pagano, sa mga walang Diyos? Kung yung mahal nyo lang, yung mahal kayo. Pero madi-differentiate kayo that you are really sons and daughters of God
if you love even your enemies, and you do good to those who do bad before you. Amen po? So, yung mga ganong teaching, merong mga pagpapaliwanag na ginawa si Jesus. Tapos sabi pa niya, o kayong mga nagbibigay ng mga alms, gumagawa ng mabuti, huwag nyo nang ipakita sa kaliwa yung ginawa ng kanan nyo. Kung gusto nyo gumawa ng mabuti, yung isang kamay lang. So, naging literal din. Pero hindi yon. Ang ibig sabihin, be careful of the motives why you're doing good. Kasi sabi ni Jesus, kapag kayong motibo mo ay hindi ganun kaganda at pagkatapos gumawa ka nga ng mabuti, natanggap mo na yung reward mo. Kasi you were acknowledged by men. Pero kapag gumawa ka ng mabuti at hindi mo ito broadcast kasi gusto mo it was a secret between you and God, it will be the Lord who will bless you. Amen? Kahit nga sa prayer, di ba? Kasi nga ang mga Israelita, ang gulo nila, hindi naman magulo. Ano sila? Maano sila mag-pray? Madagundong. Pag pumunta kayo sa Israel at makita niyo yung mga Israelita doon, nakakompleto silang suot, mayugyug sila mag-pray. Kasi yun yung turo buong katawan gumagalaw. Intense sa kanilang prayer. Pero ang nagiging panlabas lang. Kaya do not be like a hypocrite. Kasi nga, it's something between you and the Lord and not a show off to other people. When you pray, you speak to the Lord. Amen? When you fast, you do it for the Lord. When you give alms or you do good things, you do it for the Lord. Kaya let God blesses you because of the right intentions of your heart as you serve Him and His people. Di ba ang ganda? So, yung mga Pariseo at Eskriba, yung mga teachers of the law, syempre, naiinis sila. But, hindi naman to Pariseo, hindi naman to teacher of the law, nila-lecturean kami. Pero ganun po talaga We should allow the Lord to teach us, to hone us, to transform us. Amen? Kasi, sino ba naman yung makakaintindi ng batas niya? Di syempre yung gumawa. Amen po? So tayo, mag-iiba tayo talaga ng interpretation kasi hindi naman tayong gumawa. Pero when Jesus gives an explanation, that is really what the Word of God means. Diba there was sa John chapter 8, si Jesus nangangaral, nagtuturo. Tapos itong mga Pariseo and teachers of the law, kinaladkad nila yung isang babae. At sabi nila, Jesus, we saw this woman in the act of adultery. And the law of the Lord says, yung mga ganong tao, batuhin hanggang mamatay. Anong masasabi mo dyan? You know what Jesus did? The only time that it was mentioned, He stooped down and He wrote something on the ground. Pero hindi nila na-gets what was Jesus doing. What was the implication of Jesus writing on the ground with His finger? Akong gumawa ng batas, alam ko yan. Amen? Amen? Siya yung may gawa ng batas, alam niya yan. Pero alam niya rin yung puso, yung intention ng mga taong yon. Eh, hindi siya nagsalita ng simula. So, pinilit siya. Andun ulit yung pangungulit ng mga Pariseo and teachers of the law. Jesus, anong payo mo? Kasi gusto nila hulihin si Lord. Kasi pag sinabi ni Jesus, sige, batuhin hanggang mamatay, di ba? Napaka-brutal. Pag sinabi naman niya, hindi, huwag niyong batuhin, edi ninanalify niya yung law. So either way, ano man yung paligay niya, ano siya? May masasabi sa kanya, against sa kanya. Amen? Ang kukulit nila. So Jesus stood up. But you know what? The law of Moses would say, hindi lang dapat yung babae. Pag nahuli sa akto ng pangulo niya, alam nga ng babae lang nangangalo niya, no? So, syempre may kapartner yon. And nahuli sa akto, so talagang nagsisiping. So, dapat dalawa yung dinala kay Jesus. Isa lang. So, talagang meron silang malicious intention. And Jesus know about it. And He knows the law of Moses. Amen? So, Jesus stood up, kasi kinukulit siya ng mga Pariseo. Sige, sino yung walang kasalanan? Whoever of you who committed no sin,
let him be the first to throw the stone. Diba, no? So, upo siya ulit, sulat ulit. But the spirit of conviction was there in the midst. At sabi ng Bible, isa-isang nag-alisan mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Sa isang nag-alisan hanggang sa ang natira was Jesus and the woman who was caught in the act of adultery. And Jesus spoke to her, "Where are your persecutors?" Wala na sila, Panginoon. And then Jesus said, "Neither will I condemn you. Go and live. Iwan your life of sin." Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang punto po talaga ng Panginoon is not just to magalit tayo sa may kasalanan or for us to condemn the sinner. No. The law was given so that we know what sin is. At ma-realize natin na lahat tayo makasalanan. Hindi kayang tumupad sa batas. And that should lead us to God. Amen po. At hindi yung, may alam ako sa batas. Ito yung mga nagagawa ko. There was this parable of Jesus, no? Dalawang tao pumunta sa templo, nanalangin. Yung isa, Pariseo. Paborito ni Jesus, example ng mga Pariseo. Kasi naiinis siya sa mga hipokrito. Ayaw niya namang hypocrite. Amen? Ang gusto niya yung aminadong makasalanan pero nagbabalik loob sa Lord. Amen po? Ayaw niya nung nagmamalaki, yung feeling hindi ko kailangan ng Diyos. Ayaw niya yun. Kasi ito yung ugali ng mga mayayabang at palalo. Ang gusto niya, mga kumikilala ng kanilang kasalanan at kamalian at nagbabalik loob sa Panginoon. And Jesus spoke about this parable. Isang Pariseo at isang publikano, tax collector, makasalanan sa mata ng mga Israelita. At isang Pariseo na sa mata ng mga Israelita yung matuwid at maayos. Pero they were exposed before Jesus. Dahil sabi ng Pariseo, nananalangin, "Panginoon, salamat, ako'y Pariseo, maalam sa batas, tumutupad sa batas, ako'y gumagawa ng mabuti, ako'y nagtatay." Hindi ako katulad ng publikanong yan. Diba? Let not that kind of attitude be found in us. Amen po? Samantalang, kwento ni Jesus, yung publikano, hindi man lang makatingin sa langit at dinadago ka ng kanyang dibdib. Nang sabi, "Mahabag ka sa akin, Panginoon, ako'y isang makasalanan." And Jesus ended by asking the question, "Who do you think left that temple forgiven?" Siyempre yung publikano, kasi umamin. Wala sa ating matuwid, wala kahit isa. Amen? Parang buhok ko lang yan. Pulot lahat, walang diretso. Amen? Pero mas magandang ang umaamin tayo na tayo kulang at may kasalanan at makasalanan. Pero nagbabalik loob sa Panginoon. Meron naman din kasing, hindi, alam ko makasalanan ako kaya hindi ako bagay sa church. Ay, wag ganon. Let our humility bring us in the presence of the Lord. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Lord. So Jesus came to teach them, to give enlightenment, para ibigay yung tunay na kahulugan ng mga utos ng Panginoon. At ang sabi niya, mabigat nga yung sinabi niya na kapag ikay nagturo ng mali, lagot ka. Diba meron yan sa Revelation, pag ikay nagbawas at nagdagdag, may kaakibat na parusa. So Jesus was telling here, but whoever practices and teaches these things, these commands will be called great in the kingdom of God. Sino rito gusto nating maging great in the kingdom of God? Hindi lang naman ito for hierarchy or para palakpakan tayo sa langit. Amen? It's for God's commendation on us. God's sign of approval to us. Anak, very good. Amen? Amen? Kaya ang sabi niya, kailangan yung, sabi nga niya, uunahin yung whoever practices and teaches them. Unang isinasagawa.
at itinuturo yung kanyang salita. Ibig sabihin sila mismo yung example ng kanilang tinuturo. Yung mga ganong tao, they are great in the kingdom of God. And Jesus was teaching them from the beginning of His public ministry, even until that time na siya ay hinuli na at hanggang sa siya ay nabuhay na maguli. Very clear yung instruction ng Lord na siya ay nagtuturo. And you know what? At the end of Matthew chapter 7, after ituro ni Jesus ang lahat, sabi nung verse doon, the people were amazed because He taught, nagturo siya, hindi kagaya ng mga Pariseo. Why? Kasi nga, ang mga Pariseo, magaling lang magturo, pero hindi naman sinasapamuhay. Unlike Jesus, He practices what He teaches. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. So, meron po akong nabasa, no? Matthew 5-7, tinawag nga po itong Sermon on the Mount. The main body of the sermon can then be identified as containing 3 sections to do with this relationship with God. Bakit tinuro ni Jesus yung Matthew 5, 6, and 7, the Sermon on the Mount? Because Jesus emphasizes relationship with God. Tinuro dyan yung prayer, right way of praying. This is how you should pray. Our Father who art in heaven. Amen? Tinuro niya, ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. So yung relationship, amen? Sabi nga niya, how can the world distinguish that you really belong to God? Kapag ka nga yung ating gawi is different from them, kasi we practice what we teach, and our life displays the character of the Lord. Amen? So Jesus contrasted traditional Jewish moral teaching. Dinifferentiate niya yung the way the Jewish people interprets the law and the right way of looking at it. Amen po? Kaya alam nyo, hanggang ngayon, dapat talaga hindi tayo huminto sa pag-aaral. Kasi there are still a lot to learn. In Jesus' name. A lot to learn patungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita. Una kasi nakakalimot tayo. Amen? At maganda mapaalalahanan. Pangalawa, pag binabalikan natin lagi yung salita ng Lord, the more itong nagliliwanag at nagbibigay ng kaunawaan sa atin. At di ba pansin nyo yun, nabasa ko na to pero hindi ko to na-gets nung una kong nabasa. Kaya go back again. Let's go back into reading, into studying the Word of God. Kasi ang dami pa nitong ibibigay sa atin. Yung pinakamalalim, pinakamagandang katuruan, nasa ilalim. Kaya dapat sinisisid. Di ba? Ang Word of God parang pearl. Nawala yan sa ibabaw. Nasa ilalim yan. Yung totoong pearl, kasi may nabibili ngayong commercialized pearl eh. Pero yung tunay na pearlas na nandoon sa kailaliman ng dagat, kailangang sisirin. At ganito yung salita ng Diyos. If you want to have a more deeper understanding of God and His Word, seek deeper, prolong, linger. Amen? Dahil ang dami pang gustong ipaabot sa atin ng Panginoon. If we will just give Him the time. God is the God who wants to reveal Himself. Kaya nga may Bible eh. Gustong-gusto niyang nagpapakilala. Gustuhin din nating makilala siya. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. Okay. Sabi dito sa Matthew 5, ayun nga, verse 20, no? For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. So very strong to. Kaya galit yung mga Pariseo kay Jesus eh. Kasi very strong yung kanyang statement. Malibang lagpasan ninyo yung righteousness ng mga Pariseo and teachers of the law. And what are the righteousness? Meron silang self-righteous spirit. We are better than you because we read the manuscript. We are yung malalim, yung pagkaunawa namin sa batas. They have that kind of self-righteous spirit. Kaya nga, nung may pinagaling si Jesus sa John chapter, I forgot, meron siyang pinagaling na bulag nung pinanganak. Tapos,
sabi nung mga Pariseo, ikaw na pinagaling, anong masasabi mo sa kanya? Propeta siya. Bakit mo nasabi? Kasi hindi naman pakikinggan ng Lord ang hindi matuwid. Sige nga, ikwento mo ulit paano ka gumaling. Bakit pinauulit-ulit nyo? Sabi nung lalaking pinagaling. Bakit yung pinauulit sa akin? Gusto nyo rin bang maging disipulo niya? Nagalit yung mga Pariseo. How dare you lecture us para praise Him? Ikaw yung pinanganak ka sa kasalanan. May ganun silang litanya. Kaya, in-excommunicate nila yung lalaki. Lumayas ka dito sa templo. Siya namang dating ni Lord. Naniniwala ka ba sa anak ng Diyos? Sino siya, Panginoon? Ako nakausap mo, ako siya. Sige, Lord, naniniwala ako sa iyo. Kasi syempre, bigla siyang nakakita, wala na si Lord sa harapan niya. Kaya hindi niya alam sino yung nagpagaling sa kanya. But it was Jesus who revealed Himself to him. Ako yung nagpagaling sa iyo. Ako yung anak ng Diyos na nagkatuwang tao. Ako yung Mesiyas. Amen? God loves to reveal Himself sa mga taong lalapit sa Kanya. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Lord. So let our righteousness exceed or surpass that of the Pharisees. Paano yon? Huwag lang tayong maalam in the sense yung head knowledge, kundi heart knowledge. Experiential. Encountered God with encountered God. Naranasan talaga natin. Hindi lang siya Diyos ng kasaysayan. Diyos na ating naranasan. Amen po? Kaya we invite you to join us. Meron po tayong Encounter God Retreat. During Holy Week, pong pasok. Matthew. March 29 and 30. 2 araw lang po. Dito po gaganapin. At overnight po ito, kaya medyo may bayad for the food and the accommodation. Kaya ang bayad po ay 1,700. Pero kumpleto po yun sa meals and tokens and the accommodation sa hotel. Kaya po, minsan lang po ito sa loob ng isang taon. This is something God wants you to experience. An encounter with God. And you'll never be the same again. So sa mga gusto pong sumama, open pa rin po ang registration. Diyan po si Sister Con. Pwede nyo siyang lapitan para magpalista. Kasi po magbubuk na po tayo sa hotel. Diyan lang naman sa San Pedro. Magbubuk na po tayo sa hotel mamaya. Kaya pwede pa kayong sumama. Hanggang ngayon. Magpalista na po kayo, 1,700. 2 days, March 29 hanggang March 30 po. And I guarantee you, in the name of the Lord, you will encounter God in this retreat. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. This is something that will surpass your righteousness with that of the Pharisees. Kasi experiential yung ating righteousness from the Lord. Amen? And last po, Jesus and the law of the prophets, He came to fulfill them. Sabi ng Jesus sa Matthew 5:17, letter B, I have not come to abolish them, but to fulfill them. Jesus came to fulfill the law and the prophets, meaning, physically, He accomplished all that the scriptures say He will accomplish to the dot. Kaya, there was a time na, sabi ni Pedro, wag kang mamamatay, Panginoon. Then, there was a time na sinabi ni Jesus na, how can the scripture be accomplished? So talagang yung eyes, yung heart ni Jesus was into fulfilling what was written in the Old Testament. Talagang nakafocus siya doon na magkaroon ng kaganapan, ng katuparan, yung inihula in the Old Testament. Alam nyo bang, in every book of the Bible, even in the Old Testament, merong representation si Jesus. Kaya Old Testament pa lang pinapakilala na siya. Example sa Genesis, siya yung seed of the woman that will crush the head of the serpent. Siya yung binhi ng babae. Usually pag anak, binhi yan ng lalaki. Kaya Genesis pa lang, malinaw na ipinahayag, kakaibang kapanganakan ang mararanasan sa pagkakatawang tao ng tagapagligtas because He will be referred as the seed of the woman.
dahil hindi nagsama yung egg cell and sperm cell. But he will be the seed of the woman because miraculous yung kanyang conception. Virgin birth. Amen? Sa Exodus, siya yung Passover lamb. Every book of the Bible, merong representation si Jesus. Sa book of Ruth, siya yung kinsman redeemer. Siya si Boaz. Kaya po, Old Testament pa lang, meron ng pinapatungkulan na gagawang pa ng Jesus at ginawa niya lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. He came to fulfill them. Kahit na mahirapan, sa book of Isaiah, he was called the suffering servant. Lingkod ng Diyos na mapapahirapan ng sobra. Suffering servant. Na pinapatungkulan na hindi lang siya sumusunod sa Diyos kasi madali yung utos. Kahit mahirap yung pinapagawa ng Ama, this servant will obey the Master, the Father. Amen po? Kaya ang yaman po ng kapahayagan ng Biblia patungkol kay Jesus. And He came to fulfill the law and the prophets. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi pa po ng Romans 8:3-4, for what the law was powerless to do in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending His own Son in the likeness of sinful men to be a sin offering. And so He condemned sin in sinful nature. Initially, the law and the prophets were given so that the Israelites will be taught how to live a life that pleases the Lord. Kaya binigay yung utos para turuan ng mga Israelita paano mabuhay ng tama sa harapan ng Diyos. Tapos ang sabi pa, panahon pa ni Moses, pagka natutunan nyo ng sumunod sa akin at kayo'y aking pagpapalain, yung mga karatig bansa, maningit sa inyo. Kaya sila man magtatanong, bakit kayo pinagpala? And then ikukwento nyo, because we have the law and the prophets. Ang problema, walang nakasunod. Ultimong ang bayang pinili ng Panginoon, they transgress with the law and the prophets. Amen po? Kasi sinful nature ang tao mula pa nung panahon ni Adan at ni Eva. Pero, what God, sabi diyan, what the law was powerless to do, kasi nga, hindi kayang tumupad ng tao sa utos ng Diyos, God did. The powerness of the law ay nireveal ng Panginoon, pero sa magitan ng kanyang anak na si Jesus, na pinadala niya sa mundo, siya yung naging sukdulang handog upang yung kasalanan ng tao, dahil hindi siya tumutupad-tupad sa utos ng Lord, sa magitan ni Kristo, na nagkatawang tao na Diyos, siya yung tutupad, siya yung tutugon, siya yung magpupulfill ng lahat ng requirements of the law. At sabi pa ng verse 4, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Alam niyo yon, si Jesus yung nagpulfill ng lahat ng utos ng batas at ng mga propeta. At dahil siya yung tumupad, all blessings na kay Jesus. Amen po? Pero dahil tayo kanyang mananampalataya, because we believe in what He did, and we receive Jesus as Lord and Savior, yung blessing na meron kay Jesus for fulfilling the law was passed on to us. Na the blessings is upon us, not because we are weak in fulfilling the law, but because of our faith in Jesus, tayo po ay naambunan, nababahaginan, nauulanan ng biyaya at pagpapala ng Panginoon who totally fulfilled the law and the requirements. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Ang tanong, tinupad na pala ni Jesus. Ano na? Okay na. Wala nang susunod sa utos, natupad na ng Lord. No. Amen? Babalik tayo sa sabi ni Jesus, I did not come to abolish the law, but to fulfill them. Susunod pa rin tayo sa batas. Sabi mo sa katabi mo, susunod pa rin tayo sa batas.
Hindi para maligtas, kundi dahil ligtas na tayo. Not with the sinful nature na weak, but with the Spirit in us, we are able to fulfill, to obey the commands of the Lord. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Gusto ni Jesus makita sa ating buhay na tayo sumusunod sa batas para maranasan din natin ang pagpapala ng sumusunod sa batas. Amen po? At kahit hindi natin perfecto itong masunod, but because of our continuous faith in the Lord, na we always come back to Him, bumabalik tayo lagi kay Jesus, and we pray na, Lord, samahan mo kami, tulungan mo akong matupad ang utos mo, tulungan mo akong lumakad sa ibabaw ng iyong kalooban, hindi ako sumuway sa kalooban mo, kundi sumunod ako sa iyo. Di ba ganun mga prayer natin? Ay, hindi ba? Yun yung ating panalangin na tayo makagawa ng mabuti, makasunod sa batas, hindi para maligtas, kundi dahil recipient tayo ng biyaya ng Diyos. Na we can say no to sin and yes to righteousness. Amen? Yung dati, gusto nating bumait, hindi natin magawa. Ngayon, pwede na. Kaya na. Kung gusto mo. Ang tanong, gusto mo bang mabuhay ng tama? Gusto mo bang sumunod sa Panginoon? Sa sarili nating kakayanan, hindi natin kaya. But we have the Spirit of God. At sa tulong ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, magagawa rin nating mabuhay ng tama sa Panginoon. Hindi lang sa salita, hindi lang head knowledge, kundi heart knowledge. And experiential change, transform life. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. So in conclusion, Jesus came not to abolish the law and the prophets, but to practice and teach them and to fulfill their requirements. He fulfilled the law so that blessings will flow upon us all who believe in Him. For as long as we believe in Him, amen, for as long as connected tayo kay Kristo, na siyang tumupad ng lahat ng kautusan, blessings will flow upon us. The moment we detach or disconnect ourselves kay Jesus, ala ng blessing. Amen po? Kaya wala dapat magdi-disconnect kay Jesus. Mag-disconnect kayo sa wifi, mag-disconnect kayo sa mga taong toxic. Mag-disconnect kayo kay Facebook, kay Twitter, kay YouTube, kay TikTok. Pero wag mag-disconnect kay Jesus. Kasi kawawa tayo pagka nag-disconnect tayo kay Jesus. But for as long as we are connected with Christ, blessings will flow and overflow. At mas madali nating mayayakag yung nasa kapaligiran natin na sumampalataya din sa Diyos natin pag nakita sa atin ang isang buhay na binago at pinagpapala ng Panginoon.